Horror Stories by Forest Secrets. Sinasabi nilang matagal nang walang pasyente sa lumang ospital na ito. Pero isang gabi may CCTV na nakuhanan ng isang batang babae na naglalakad sa ward number 13. At ang mas nakakatakot, wala siyang refleksyon sa salamin. At ayon sa mga lumang record, mahigit 20 taon na siyang patay. Madilim ang kalangitan nang dumating si Ryan sa isang abandonadong ospital sa Pampanga. Matagal na itong isinara matapos ang sunod-sunod na insidente at kakulangan sa pondo. Ang dating mataong gusali ay isa na lamang malamig at tahimik na estruktura at unti-unting nilalamon ng kalawang at mga damong ligaw. Bilang isang content creator na mahilig magdokumento ng mga lumang gusali, marami siyang naririnig na kwento tungkol sa ospital. At ayon sa ilan, may mga ilaw na kusang bumubukas sa gabi. May mga yabag na naririnig kahit walang tao. At higit sa lahat, may isang batang pasyente raw na hindi pa kailanman nakakaalis sa lumang ward na iyon. Hindi naniniwala si Ryan sa mga multo. Para sa kanya, lahat ng ito ay bunga lamang ng takot ng tao at kathang isip. Bitbit ang kanyang flashlight at kamera. Pumasok siya sa pangunahing pasukan. Agad siyang sinalubong ng amoy ng lumang kahoy, alikabok at nabubulok na kisame. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo, ay napansin niyang tila napakalamig ng hangin kahit tag-init. Siguro dahil walang sikat ng araw sa loob. Ngunit nang silipin niya ang screen ng kanyang kamera, ay may kakaibang anino na dumaan sa kanyang likuran. Subalit paglingon niya ay wala namang tao. Nagpatuloy siya sa pagkuha ng video. Nakarating siya sa dating pediatric ward. Nakakalat pa rin ang ilang laruan, lumang wheelchair at mga kupas na painting ng mga hayop sa dingding. Habang iniikot niya ang kamera, ay may narinig siyang mahinang tinig. Napahinto siya. Akala niya ay hangin lamang. Ngunit muli niyang narinig ang boses. Humihingi ito ng tulong. Tumayo ang balahibo niya. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makarating siya sa isang silid na may kalawangin ng karatula. Ward number 13. Nakapako ang pinto, ngunit dahan-dahan itong bumukas nang walang humahawak. Sa loob ay tila huminto ang oras. Maayos pa ang ilang kama. May mga lumang IV stand at may mga chart sa gilid. At sa pinakadulong kama, may isang batang babae. Nakasuot siya ng puting hospital gown. Mahabang buhok nito, maputla ang balat, at nakasubsob lamang ang ulo. Hindi siya gumagalaw. Binati ni Ryan ang bata at unti-unting itinaas ng bata ang kanyang mukha. Napasinghap na lamang si Ryan. Normal ang mukha nito at hindi nakakatakot. Mukha lamang itong malungkot. "Kuya, bakit mo ako iniwan?" Napalunok si Ryan. "Hindi kita kilala." Tahimik na ngumiti ang bata. "Pare-pareho lang ang mga sinasabi ninyo." Pagkasabi noon ay biglang namatay ang flashlight. Tumunog ang kamera at nagkaroon ng static. Sa dilim ay narinig niya ang mahinang yabag.
Parang may maraming batang naglalakad sa paligid niya. Muling umilaw ang flashlight, ngunit wala na ang batang babae. Sa halip ay may basang bakas ng maliit na paa na papunta sa basement. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may humihila sa kanya upang sundan ang mga yapak. Pagbukas niya ng pinto sa basement ay bumungad ang isang napakahabang pasilyo. Malamig, mas madilim at mas tahimik. Sa dulo ay may lumang record room. Nabuksan pa niya ang isang metal cabinet. Naroon pa rin ang mga lumang medical file. Isa-isang binuklat ni Ryan ang mga ito hanggang sa may isang pangalan ang tumambad. Angela Reyes, edad 7 taon, ward number 13, status missing. Hindi deceased, hindi din discharged, kundi missing. Napakunot ang noo ni Ryan. Paano mawawala ang isang pasyente sa loob mismo ng ospital? Habang binabasa niya ang natitirang dokumento, ay napansin niyang may bahagi itong punit o pinunit. Ngunit isang pangungusap ang malinaw pa rin. Huwag buksan ang lumang isolation ward. Kasabay noon, may marahang tumawa. Boses ng isang bata. Hindi lang isa, naging 3 ang tawang iyon. Hanggang sa tila 12 ng bata ang sabay-sabay na tumatawa sa buong basement. Nagpatay-sindi ang ilaw ng kamera. Nagsimulang magloko ang mikropono. At mula sa pinakadulong bahagi ng pasilyo ay unti-unting lumabas ang batang nakita niya sa ward. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya ay nakatayo ang iba pang batang nakasuot ng lumang hospital gown. Tahimik silang lahat, nakatitig lamang at sabay-sabay nilang itinuro ang isang bakal na pinto. May nakasulat dito gamit ang kupas na pulang pintura. Isolation ward. Unti-unting bumukas ang pinto ng kusa at mula sa loob, lumabas ang malamig na hangin. Kasabay nito ang amoy ng lumang gamot at nabubulok na kahoy. At sa kailaliman ng kadiliman, may isang boses na bumulong. Sa wakas, may papalit na sa amin. Alam mo ba na may mga bisitang dumarating sa bahay kahit matagal na silang patay? Hindi sila kumakatok para humingi ng tulong. Hindi rin sila pumupunta para makipagkwentuhan. May isa lang silang gustong gawin. Sunduin ang susunod nilang makakasama. Ito ang kwento ng pamilyang hindi na muling nakatulog ng mahimbing matapos pagbuksan ang pinto sa isang bisitang hindi na sana dapat bumalik. Tahimik ang gabi sa maliit na baryo ng San Isidro. 9:00 pa lamang, ngunit halos lahat ng bahay ay nakapatay na ang ilaw. Malakas ang ulan, paminsan-minsan ay gumuguhit ang kidlat na nagpapahiwatig na madilim na ang kalsada. Sa bahay ni Mang Ramon, naghahaponan ang pamilya. Kasama niya ang asawa niyang si Aling Nena at ang bunso nilang anak na si Ella, 16 na taong gulang. Habang kumakain, ay bigla silang nakarinig ng 3 beses na mahihinang katok. Nagkatinginan silang lahat. Sino naman ang lalabas sa ganitong oras? Tanong ni Aling Nena. Tumayo si Mang Ramon at sumilip sa bintana. May isang matandang babaeng basang-basa mula sa ulan. Nakayuko at may hawak na itim na payong.
Binuksan niya ang pinto. "Apo, pwede bang makisilong kahit sandali lang?" Mahina nitong sabi. Naawa naman si Mang Ramon. "Pasok po kayo," saad nito. Tahimik na pumasok ang matanda. Napansin ni Ella na kakaiba ang bisita. Hindi ito nanginginig kahit basang-basa na sa ulan. Wala ring bakas ng putik ang mga paa nito. At higit sa lahat, hindi ito humihinga ng malalim tulad ng isang taong nanggaling sa malakas na ulan. Tahimik lang itong nakaupo at nakangiti. Nakatingin kay Ella. Ipinaghain nila ng mainit na kape ang matanda. Ngunit hindi ito hinawakan ang tasa. Sa halip ay sinabi lamang nito, "Maraming salamat. Matagal ko na kayong gustong bisitahin." Nagtaka si Aling Nena. "Hindi po ba tayo magkakilala?" Ngumiti ang matanda. "Magkikita rin tayo." Saad nito. Biglang lumamig ang buong bahay. Pati ang apoy ng kandila ay tila nanginginig na. Maya-maya pa, tumayo ang matanda. "Salamat sa pagtanggap." Saad nito. Diretso nang lumabas. Hindi na nila narinig ang yabag. Pagtingin ni Mang Ramon sa labas ay wala ng tao. Parang naglahong bula ang matanda. Kinabukasan, ikwento nila iyon sa kapitbahay. Biglang namutla ang matandang si Aling Cora. Matandang babae, itim ang payong. Tumango sila. Umiyak si Aling Cora. "Hindi maaari. Kagabi ang 10 anibersaryo ng pagkamatay ni Aling Berta." Saad nito. Natahimik silang lahat. Ipinakita ni Aling Cora ang lumang litrato at nanigas si Ella. Ang babaeng nasa larawan, siya mismo ang bisitang pinatuloy nila. Hindi na nakatulog si Ella tuwing 3:00 ng madaling araw. May naririnig na siyang mga katok. 3 beses at dahan-dahan iyon. Kapag sumisilip naman siya ay walang tao. Ngunit may basang bakas ng paa sa harap ng pinto. Papunta sa loob, hindi palabas. Lumipas ang ilang araw. Nagsimula ng magkasakit si Mang Ramon. Bigla na lamang siyang nanghihina. Walang makita ang doktor. Habang lumalala ang kanyang kondisyon, ay paulit-ulit niyang sinasabi, "Yung matanda, nasa paanan ko." Ngunit wala namang ibang tao sa silid. Isang gabi ay nagising si Ella. May narinig siyang mahinang boses. "Apo." Galing iyon sa sala. Dahan-dahan siyang bumaba at naroon ang matandang babae. Nakatayo at basang-basa pa rin. Ngunit ngayon, nakataas na ang mukha nito. Namutla si Ella. Wala pa itong mga mata. Puro itim lang ang butas. Ngumiti ito. Oras na. Napaatras si Ella at napasigaw. Nagising ang buong pamilya at pagbukas nila ng ilaw, wala na ang matanda. Ngunit si Mang Ramon ay hindi na humihinga. Matapos ang libing, akala nila ay tapos na ang lahat. Ngunit nagkamali sila. Makalipas ang ilang linggo, may bago na namang kumatok. Hindi na nila pinagbuksan ang pinto. Paulit-ulit lamang ang katok hanggang sa tumigil. Kinabukasan ay may nakita silang isang lumang litrato sa harap ng bahay. Hindi nila iyon pag-aari. Nang tingnan nila, larawan iyon ng pamilya nila. Kumpleto silang 3.
Ngunit may isang bagay na nagpanginig sa kanilang dugo. Sa likuran nila, nakatayo ang matandang babae at nakangiti. Mula nga noon, hindi na sila tumatanggap ng bisita tuwing umuulan. Ngunit kahit hindi nila binubuksan ang pinto, naririnig pa rin nila ang 3 katok. Sa bawat pagkakataong may makarinig nito, may isang tao sa baryo ang namamatay makalipas ang 3 araw. Unti-unting naniwala ang mga tao na hindi humihingi ng masisilungan ang matandang babae. Nagbibilang lamang siya kung sino ang susunod niyang isasama.